Eto guys, yung napakagandang halaman na nadaanan namin pagpunta namin sa isang kaibigan. Kahit sobrang init talaga, hindi ko na-resist na videohan ang halaman na to. Hindi ko alam ang pangalan, pero okay, basta na videohan ko. So after nga ng dalaw namin sa isang kaibigan ay dumaan na kami sa isang restaurant para kumain ng pananghalian. So ito yung mga in-order namin guys. Sisig with egg, saka rice, and sa drinks naman ay cucumber juice. Napakasarap ng sisig sa restaurant na to. Kahit konti lang yung serving, pero okay lang, mabubusog ka naman dahil masarap. Medyo kalasa ng linulutong sisig ng asawa ko. Hindi siya nakakaumay. Nga guys, after haluin ay kakain na tayo ng ating pananghalian. Pagkatapos ng aming pananghalian ay dumiretso na kami sa isang parlor para magpa-trim ng buhok. Sobrang init kasi guys ng panahon kaya naisipan na namin magpa-trim ng buhok. So bali 80 pesos lang ang singil sa parlor na ito. At maganda naman yung serbisyo nila. At nagsasuggest din ang hairdresser kung ano ang maganda o hiyang sa buhok na style ng haircut. Gusto ko nga sana guys ay bobcat yung hairstyle ko. Pero sabi ng hairdresser, hindi daw bagay sa buhok ko dahil buhaghag at medyo wavy. So magmumukhang pugad ng ibon daw pagka bobcat ang hairstyle. So ang sinuggest niya sa akin ay layer na lang. So yun ang sinunod ko. At satisfied naman ako guys sa kinalabasan ng haircut ko. So, ito guys yung parlor nila. Okay naman. Simple lang pero air condition naman. Kaya comfortable naman. So, hindi na ako guys nakapag-video matapos yung paggupit sa akin. Kasi nagrereklamo na ang cellphone ko. Puno na daw. Napakainit na naman ngayon guys. Pero, kailangan ko nang anihin yung saging. Ayan, nahinog na guys sa puno. So, pinakiusapan ko na lang ang aking asawa na siya na ang mag-ani ng aming saging. So, ang iba nito guys ay ipinamimigay ko sa aming mga kakilala at kaibigan. Yung iba naman, ginagawa kong homemade foliar fertilizer. Tsaka yung iba, linuluto natin. So, heto nga guys, dahil nahinog na yung mga saging, kaya gagawa uli ako ng banana cake. At this time, lalagyan ko ng almonds. Gusto kasi ng mga anak ko yung may almonds daw. Kaya ito naman ang gagawin ko ngayon. Almonds and raisins. Bandang hapon naman guys, ay sumaglit ako sa isang grocery store para bumili ng ilang kailangan sa bahay. Wala na kasi akong sabon, saka asukal, at ilang gamit. Ayan. So, yan ang mga binili ko guys. At bumili din ako ng vitamins para sa aming family. At saka itong mga prutas. At dumiretso na rin ako na namalingki kasi inabot na ako ng gabi. So, diretso na ako namalingki sa night market dito sa aming bayan. So, dito ako guys nakakabili ng mga murang gulay at iba pang mga bilihin katulad ng smoked fish or itlog. So, dito na ako guys na mamalingki pagka lalo galing ako sa trabaho, dumidiretso na din ako dito. So, mura ang mga presyo ng bilihin dito, saka fresh naman. Yung iba naman ay namamakyaw dito ng kanilang mga paninda. At marami ding prutas dito guys na makikita. Bumili din ako ng ilang pirasong pipino, saka maraming kamatis. Napakaganda ng kamatis oh.
Ito naman guys, yung binibilhan ko ng itlog saka mga daing. Mura din dito. So, bumili din ako guys ng 1/4 kilo ng smoked fish. Masarap kasi ito na panghalo sa gulay. Malasa. Yan. Bumili din tayo ng ilang pirasong carrots para sa plano kong gawin na carrot cake. So, ito naman guys, ito na yung mga nabili natin sa night market. Ayan. So, hugasan ko muna yan guys bago itabi. Nakabili nga din pala ako guys ng lettuce para sa gagawin kong sandwich, saka ilang pirasong itlog at ilang pirasong sibuyas na pula. So, kinaumagahan guys, ito naman yung ginawa natin. 6 AM pa lang pero sobrang init na dito sa aking terrace. So, magdidilig muna tayo guys. So, dahil sa sobrang init, talagang kailangan na araw-araw na diligan natin itong mga halaman. Kung minsan nga ay 2 beses akong nagdidilig dito dahil natutuyo agad ang lupa. So, paalala lang guys, sobrang init ng panahon, palagi lang tayong uminom ng maraming tubig para maiwasan natin na ma-dehydrate. At kung lalabas naman tayo, kailangan na magbaon din ng tubig tsaka payong para may protection tayo. Medyo matatagalan din guys yung didilig natin dahil madami-dami din itong mga halaman na kailangan na diligan. May kangkong tayo ditong tanim, tsaka alugbati, and maraming sibuyas. Yan, yung talagang di nawawala. Maraming green onion tayo guys dahil marami tayong napagagamitan nitong mga lutuin. Kaya isa ito sa mga halaman na hindi nawawala dito sa aking mini garden. Meron din akong tanim na bell pepper pero hindi pa pwedeng anihin yung bunga. So, papahinugin muna natin yan guys. Kung nakaabot na po kayo sa part na ito ng aking video, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and comment. Mag-iwan po kayo ng bakas para mabalikan ko din kayo. Maraming salamat po sa inyong napakahalagang mga oras na na-share nyo po sa akin. Salamat po. At sana po ay okay kayong lahat.